Mga kababayan, sunod. Ano yung sunod, Ken? Nako, mga kababayan. Ito, speaking of DDS. Mga kababayan, ito po ngayon, yung ating pag-uusapan ay patungkol po ito kay Harry Roque. Nako. Ano yung kay Harry Roque, Ken? Nako mga kababayan ha, kakapasok lang na balita. Si Harry Roque, kinasuhan ng criminal complaint ng BIR. Panibagong kaso ni Harry Roque. Hala! Tax violation. Hindi nagbabayad ng tax. Nako mga kababayan. Sabi ni Noy, kapag ka hindi ka sumunod sa tuwid na daan, babaluktot ka at lalayas ka talaga. Mga kababayan, Harry Roque, bukod sa kasong human trafficking, bukod sa kasong pogo, bukod sa kasong tax violation, panibago. Nako mga kababayan, eto ha, basahin natin mga kababayan, kakapasok lang, Abante News Online. Ito na. Mga kababayan, ito po. Abante News Online. Harry Roque, may bagong kaso. Nako, kabado. Bakla, umuwi ka na bakla. Bukod sa human trafficking case mo at sa pogo mo bakla, meron kang bagong kaso bakla. Una, ito na. Nagsampa ng criminal complaint ang Bureau of Internal Revenue or BIR laban kay dating presidential spokesperson Herminio Harry Roque Jr. kasama ang kanyang asawa na si Myla Reyes at business associate na si Percival Sason Ortega kaugnay ng umano'y tax evasion na kinasangkutan ng kanilang holding company. Ayan po mga kababayan, BIR sinampal ng tax evasion case sina Harry Roque at asawa at pati ang associate. Nako, patay pati asawa ni Roque damay. Basahin natin ang mga kababayan, etong tawag dito. Saan dito? Article ng ay wala pala mga kababayan. Wala, hindi nila nilabas. Pero ayon nga dito mga kababayan sa Abante News Online, yun nga po ay kinasuhan na nga si Harry Roque. Ayan, ito po mga kababayan, sa GMA po ito ha. GMA din. Ayan, naglabas din ang GMA News mga kababayan about BIR. So basahin po natin dito. Just in, the Bureau of Internal Revenue has filed a criminal complaint before the DOJ against Harry Roque, wife Myla, and lawyer Percival Sazon Ortega for tax violation involving Bycham Holdings and Trading Incorporation. The BIR investigation revealed that the respondent failed to file the required tax returns and pay the corresponding tax due to the transfer of shares of stock and on the increase in unauthorized capital stock. The total estimated tax deficiency amount to more than 3.35 million, include or exclusive of surcharges and interest, the BIR said in its statement. Ayan. So mga kababayan, hindi pagbayad ng tax ni Harry Roque, ng asawa ni Harry Roque at ng kanilang business associate na nagkakahalaga ng 3.35 million. Diba mga kababayan? Ayan na, Harry Roque. Sabi ko sa iyo, akala mo ligtas ka na. Bukod dyan ito mga kababayan, bukod dyan sa kaso niya sa Pogo, human trafficking, pati itong tax violation na 3.5 million, mga kababayan, tandaan ninyo, pang-apat, land grabbing. Mga kababayan, ulitin ko, Pogo, Chinese Pogo, kaso si Harry Roque. Pangalawa, human trafficking. Pangatlo, land grabbing. Pang-apat, tax violation. Eto na. Mga kababayan, 4 na kaso. Imposible. Imposible mga kababayan, kung hindi ka matutusta dyan. Nako, isisi na naman ni Harry Roque kay PBBM yan. Anong kinalaman ni PBBM dyan sa hindi mo pagbayad ng tax?
Patay ka dyan, Harry Roque, tinadtad ka ng kaso. Ito pa, mga kababayan, hanapin natin ito, hanapin natin yung pogo ni Harry Roque, no? Pati yung land grabbing. Naku, patay ka dyan, Harry Roque. Kasi actually, mismong si NBI Director Matibag na ang nagsabi, mga kababayan, na itong si Harry Roque ay may kaso nga din ito sa pogo, pati dun sa land grabbing niya. No, na which is, mga kababayan, may nag-complain doon sa opisina ng NBI na DC7. DC7 complainant na niland grab ni Harry Roque. Naku, marami ito, mga kababayan. Talagang tatadta rin to si Harry Roque, mga kababayan, ng kaso. Actually, medyo malayo Hanapin na lang natin dito sa TikTok. Ito po, mga kababayan. Ito, Harry Roque. Land grab. Patay ka dyan. NBI. Ayan na. Hanapin natin. Sa anong significance nung presence po ni Attorney Harry Well, Roque? it validates the testimony kanina sinasabi ni Ate. Nagpunta na sila. Di ba? O nagtatahi na, nagpunta. Yung kanyang address ang ginamit ng First Bataan. Kasama niya yung incorporator ng First Bataan. Yung partner doon. Ito, naka-purpose. Si Danny... May disbarment pa, pang-5. Tahi-tahi na yan. So Danny Coral is sa Filipino or... Ayun pa, isang tanong yan. Maganda yung tanong mo. We're validating. So kasi possible na Chinese? Oo, kasi baka iba pangalan talaga. Wala sa database po ng NBI, sir. Tinitingnan natin. Ito lang kasi, you to take the advantage na kayo. Makita nyo. Pero sir, nandito sila because... Kasi nga, biktima sila ng land grabbing. Mga farmers to mga to. May binigyan ng CLOA. Yung pala, pinalabas, may bentahan, natituluhan bigla yung mga lupa na nakaklowa sa kanila. Ang nagkatitulo, yung First Bataan na kliyente ni Harry Roque. At ito, isang significance dito, base doon sa statement kanina ni Ate, nag-away si Ramil Madriaga at si Harry Roque dahil dito sa lupa na to. Dahil tinutuloy... Ayon, ito yung rason, mga kababayan, na lalaya si Ramil. Bakit? Kasi yung pinag-awayan ni Harry Roque at ni Ramil may connection dito. Pag napatunayan ito ng NBI na kaya pinakulong ni Harry Roque si Ramil dahil sa land grabbing case na to, makakalaya si Ramil, mga kababayan. Sila ni Ramil Madriaga na mabawi yung lupa na Ayan. nilang-grab ng grupo ni Harry Roque. Pero sir, bakit si Madriaga? Anong kinalaman niya? Anong role niya Pumunta dito? sa kanila, tinulungan sila dahil nag-aanap sila ng tutulong, nagkataon, kay Madriaga napunta. Paano Yung First Bataan? Bataan. Ang ano namin dyan is registered siya na company, pero ang sinusundan namin, mukhang gagamitin for Pogo yan narinig nyo na yan. Yan yung isa sa inimbestigano kay Harry Roque. Pero nag-operate po ba yung Pogo Di ba nila? na-cancel na nga, pinasin ni Presidente Bongbong Marcos yung Pogo. I mean, sir, dun sa lugar nila, sa lugar nila. Kaya tayuan pa lang. Tatayuan pa lang, di ba? Tsaka maganda yung lugar. May iba pa kami tinitingnan na anggulo dyan kasi yung lugar malalim, pwedeng daungan ng mga malalaking barko, mga kung ano-ano na pwede na sea vessels. So saan yung pwedeng kaso against First Bataan and Harry Roque? Napakarami. Stapa, falsification, meron din na, si Harry Roque at that time is the spokesperson, government official siya. So Ala. he can be liable under Republic Act 1319 at other pa ng mga kaso. Tapos meron din na, tinitingnan din na ang gulo kung related dito yung pagpatay. Kasi unresolved yun Unsolved yung ano na yun, yung patay.